Magandang gabi po, mga kabigay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Berto. Ang ibabahagi ko pong kwento ay nangyari nung binata pa lamang ako. Meron akong kababata nun. Tawagin na lang din natin siya sa pangalang Chito. Malapit kami ni Chito na parang kapatid ng turingan. Mabait si Chito. At minsan ay hindi niya ako iniwanan sa ere. Katunayan, sa kanya ko inilalahad lahat ng mga hinanakit ko sa aking mga magulang. Madalas kasing mag-away ang aking mga magulang noon. Hanggang sa humantong na nga sa hiwalayan. Labis akong nalungkot sa mga panahon yun. Tila ba pinagsakluban ako ng langit at lupa. Buti na lamang talaga. At may pagkakwela itong si Chito. Kung kahit papano, nababawasan na rin ang bigat sa aking dibdib. Bata pa lamang ako. Palagi nang sinasabi ng aking mga magulang na layuan ko si Chito. May usap-usapan kasi sa aming baryo na aswang daw ang pamilya ni Chito. Ayon pa sa mga sabi-sabi, may nakakita raw sa mga magulang ni Chito na kinakain ang hilaw na karne na hindi mawari kung sa tao ba o sa hayop. Mabilis kumalat ang tsismis kung kaya't nilalayuan ng kanilang pamilya ng karamihan. Ngunit kahit ano pa man ang sinasabi ng karamihan, tuloy pa rin ang pagkakaibigan namin ni Chito. Lalo na't nakikita ako sa kanila ang tunay na kahulugan ng pamilya. Madalas kaming nakatambay ni Chito sa bahay kubo na pinagtulong-tulungan namin gawin sa ibabaw ng isang malaking puno ng mangga. Doon nga kami natutulog kadalasan. Wala rin namang naghahanap sa akin gawa ng nagkawatak-watak na ang aming pamilya. Doon madalas kaming nagtatawanan ng aking kaibigan. Naglalaro, nagbubugtong-bugtungan, at nakikinig ng mga drama sa radyong debaterya na pinamana pa sa akin ni Lolo nung nabubuhay pa. Pare, may tatanong sana ako sa iyo. Pero huwag kang magagalit ha. Saad ko sa kanya habang nakatambay lamang kami sa kubo. Ano ba yun pre? Magsabi ka lang. Pangakong hindi ako magagalit. Tugon naman niya sa akin. Hindi ka ba nagagalit sa mga taong nagsasabing aswang ang inyong pamilya? Ha? Hindi ka ba nagagalit sa mga yun? Tanong ko sa kanya. Tumawa lamang si Chito. Sabi-sabing, kung iisipin mo ang mga bagay-bagay, lalo ka lang manghihina pare. Ano naman kung
Aswang kami. Ginagambala ba namin sila? Sagot pa nito. Sabay tawa. Inilihis ko na lamang ang aming usapan noon at inaya itong maligo sa ilog. Di naglaon. Kinahapunan, habang naglalakad kami ni Chito papauwi sa aming mumunting kubo, nakasalubong namin ang ilang kalalakihan. Pawang malalaki ang mga katawan nito at tila ba sinadya na kami ay abangan. Kahit may kaba sa dibdib, pinili na lang namin na maglakad ng normal. Nang matapat na kami sa mga lalaki niyon, bigla nila kami tinawag. "Noy, tigil muna kayo saglit." Wika pa ng isa habang nagtatawanan ang iba. Hindi na sana namin ito papansinin. Gawa ng nararamdaman na kasi namin na wala itong magandang dulot. Akma na sana naming lalampasan ang mga yun nang biglang hinaltak ng isa pa, si Chito. "Manong, ano pong kasalanan namin sa inyo? Dumadaan lang naman po kami. Saad ko sa mga lalaking..." Nagsipagtawanan lamang ang grupo. Sabay sagot ng isa pa. Kung sa'yo, wala naman. Pero itong kasama mong aswang na salot, meron. Saad pa ng mga ito, habang walang tigil sa pangungutya at pagtawa. O baka naman ikaw ay aswang na rin. Toy, dagdag pa nito. Pagkatapos ay dumampot ang dumi ng kalabaw ang isa sa mga kasamahan nila at pinilit itong ipakain kay Chito. "Yan ang dapat sa inyo. Yan ang dapat yung kainin, mga aswang. Mga salot." Sigaw pa ng mga lalaking yun. Pagkatapos ay pinagtulong-tulungan nilang bugbugin ang aking kaibigan. Gustuhin ko man itong tulungan, ngunit wala akong magagawa sapagkat pinagtulungan rin nila akong hawakan. Nang manghina na ang aking kaibigan, dun pa lamang nila ito nilubayan. Pagkatapos ay dinuraan pa sa mukha. Akay-akay ko si Chito habang pinagpatuloy namin ang paglalakad papauwi. Ihahatid ko na sana siya sa kanila, ngunit nakiusap ito na sa kubo na lamang kami tumuloy at doon siya dalhin, sapagkat ayaw niyang malaman ng kanyang mga magulang ang nangyari. "Ayos lang ako, pare. Konting pahinga lang ang katapat nito." Saad pa ni Chito sa nanghihinang boses. Sinunod ko na lamang ang gusto ng aking kaibigan. Gawa ng ayaw ko rin magkaroon kami ng argumento. Pagdating naman namin sa kubo, sinubukan kong lapatan ng lunas ang kanyang mga sugat. Subalit tumanggi na ito. "Hayaan mo lamang, pare. Wag na." "Hayaan mo, pare. May araw din yung mga yan. Madadali rin yung mga yan." Saad ko sa kanya. "Alam mo, pare, hayaan mo na lamang. Hanggat hindi ka nila sinasaktan at ang mga mahal ko sa buhay, hindi ako lalaban." Saad pa ni Chito sa akin. Ngunit dahil dun ay natawa naman ako. "Ano ko ba, pare? Superhero ka ba?" Pabirong tanong ko pa sa kanya.
Sa laki ba naman ng katawan ng mga yun eh? At sa dami ng mga yun. Sa tingin mo, kakayanin mo yung mga yun? Dagdag ko pa. Puro ka daldal, Berto. Tapusin mo na nga yan. Nang matulog na. Sagot naman ni Chito. Kinaumagahan, maaga akong gumising upang manguha sana ng saging upang meron kaming makain sapagkat nagugutom na ako. Hindi ko na lamang ginising si Chito sapagkat alam kong masama pa ang pakiramdam nito dulot ng nangyari kahapon. Habang naglalakad, nakita ako sa di kalayuan na may umpukan ng mga tao ang nagaganap. Tila ba meron itong pinagkakaguluhan? Napukaw nito ang aking pagiging mausisa. Kung kaya't madalian akong nakisingit sa kumpulan ng mga tao. At doon ko nakita ang karimari-maring na tagpo. May isang lalaki ang nakahandusay. Wasak-wasak ang katawan nito at wala na ang laman loob. Hiwalay na rin ang ulo nito sa kanyang katawan. At nang mapadako ang paningin ko sa mukha ng taong iyon, doon ako mas lalong kinilabutan. Ang taong yan ay isa sa mga nambugbog kay Chito. Dinig ko pa ang bulong-bulungan. Nagsimula na namang manalaas ang mga aswang sa baryong ito. Nararapat na yan silang supilin upang wala nang mabiktima ang iba pa. Sambit ng isa naming kabaryo. Akma na sana akong aalis sa kumpulan nang biglang may sumigaw mula sa di kalayuan. Meron pang naririto! 3 katao pa to! 3! Saad nito, habang ang mga tao naman ay nagsipagtakbuhan papalapit sa kinaroroonan ng nasabing tao. Napatakbo na rin ako at nakisabay na sa pag-uusisa. At nang makita ko ang mga bangkay, doon na napamulagat ang aking mga mata habang naduduwal. Lahat ng bumugbog kay Chito patay na. Wala nang mga laman loob. Mulat ang mga mata. Na tila ba pinahirapan ito ng husto. Katulad ng nauna, hiwa-hiwalay na rin ang mga ulo nito sa kanilang katawan. Mabilis akong umalis sa kumpulan at bumalik na sa aming kubo upang ibalik sana kay Chito ang mga kaganapang aking nasaksihan. Ngunit laking gulat ng pag-akyat ko sa kubo. Wala na dun si Chito. Akala ko ba nangihina pa yun? Bulong ko sa aking sarili habang balot ng pagtataka kung nasaan na si Chito. Habang kinikilabutan sa mga pangyayari, niluto ko na lamang ang aking nakuhang saging. Sapagkat nagugutom na talaga ako. Titirahan ko na lamang si Chito para may makain din. Ngunit nang sumapit na ang kinahapunan, hindi pa rin bumabalik si Chito. Hanggang sa abuti na ng gabi. Ilang sandali pa'y narinig ko ang boses ni Chito na tumawag sa akin sa baba ng aming kubo. Nang aking silipin, naroon nga siya. Umakyat ito sa kubo
na may dala pang mga bunga ng bayabas. Ngunit ang labis kong ipinagtataka ay wala na ang mga sugat nito at maging ang mga pusa. Masigla na ulit ang pangangatawan nito na tila ba walang pinagdaraan ng pambubugbog. Pare, ang bilis naman yata maghilom ng iyong mga sugat. Tanong ko sa kanya. Sumagot naman si Chito. Masyado kasing mabisa ang ginamit kong gamot, pare. Tugon ni Chito. At sabay tawa na lamang kami. At inilis na sa ibang paksa ang aming usapan. Sinabi ko sa kanya ang aking nasaksihan kinaumagahan. At doon na nagseryoso ang kanyang mukha. Berto, may sasabihin sana ako sa iyo. Kaya lamang sana huwag magbago ang tingin mo sa akin. Saad pa ni Chito habang kumakain ng dala nitong bayabas. Sabihin mo lang, Chito, makikinig ako. Tugon ko naman. Pare, totoong mga sabi-sabi. Wika ni Chito. Anong mga sabi-sabi? Tinanong ko agad. Huwag kang magagulat, pare. Sapagkat ako ang pinakagwapo sa buong mundo. Saad pa niya ito sabay tawa ng malakas. Dahil sa sinabi niyang yun, bahagya ako sinuntok sa balikat si Chito. Sabay-sabing, kung ano na namang kagaguhan ang pumapasok sa ulo mo Pagsapit ng tanghali kinabukasan, napagkasundoan naming dalawa na manguha ng isda upang mayroong maiulam. Ngunit inabot na kami ng gabi sa sapa sapagkat hindi na namin namalayan ang oras. Habang naglalakad pa uwi, nakita namin sa di kalayuan na mayroong mga tao nagsisigawan. Nagtitipon-tipon ang mga ito. At nang makalapit na kami sa kumpulan, doon na namin nakita ang buong pamilya ni Chito na nakagapos. Patayin niyo mga salot na yan! Mga aswang yan! Sigaw pa ng mga tao. Sa sobrang panlulungo, hindi ko na napigilan si Chito. Nakaagad na napatakbo papalapit sa kanyang mga magulang. Mas lalong naghuhumiyaw ang mga tao nang makita nila si Chito na tumatakbo papalapit. Kung kaya't dinamba na nila si Chito, hinuli at tinali. Kumpleto ng pamilya nila Chito. Kung kaya't may sumigaw na, "Sunugin na mga salot na yan!" Sigaw pa ng mga ito. Gulat na gulat ako sa mga pangyayari. At takot na takot din ako. Para sa kapakanan nila Chito. Hanggang sa bigla akong hinila ng mga tanod. Tuloy-tuloy na tinatanong sila Chito. "Ikaw, binatang aswang, di ba kaibigan mo ito? Kung hindi ka magpapalitan nyo, papatayin namin ang kaibigan mo." Saad pa nito na nag-uudyok pa kay Chito. Mas lalo lamang na naig ang galit mula sa aking kaibigan sa kanyang mga nasasaksihan sa paligid. "Hindi aswang ang kaibigan ko.
Hindi po sila aswang! Sigaw ko naman. Ngunit hindi natinag si Chito. At doon na nila ako pinagtulong-tulungang bugbugin. Nagwawala naman si Chito. Ngayop kayo! Huwag niyo idami ang kaibigan ko! Sumasahal pa kayo sa aswang! Sigaw pa nito. Ngunit dahil doon, ay mas lalo pa akong binugbog ng mga tao. Malapit na akong mawalan ng ulirat. Nang marinig ko ang sigaw ni Chito, naubod ng lakas. Doon ko nakita na dahan-dahang nagpapalit ng anyo si Chito, maging ang mga kasamahan nito. Kasabay nito ang hiyawan ng mga tao. Ngunit ang mga hiyawan yun ay napalitan ng matinding takot nang maputol ni Chito at ng kanyang pamilya ang mga lubid na nakagapos dito. Tigit na mas marami ang mga tao. Pinagtulungan nilang sabuyan ng asin na siyang nagsilbing dahilan kung bakit mas lalong nanghina ang pamilya. Pinagtulungan nila akong panain at palamanan ng mga palaso. Natamaan din si Chito at napasubsob sa lupa. Dali-dali namang gumawa ng siga ang iba pang taga-baryo at dun sinilaban ang mga pamilya ni Chito. At nang nahuli nila si Chito upang ihagis din sa siga, ay bigla na akong napasigaw. Matapos yun ay nagdilim na rin ang aking paningin. Pagkagising ko kinabukasan, naroroon pa rin ako. Ngunit wala na si Chito. At wala na rin ang pamilya nito. Maging ang kanilang bahay ay tila sadya itong sinunog. Sobra akong nanlumo sa pangyayaring yun. At sobra akong nangihina. Masakit mang tanggapin. Pinilit kong umalis sa barang yun. Hanggang ngayon, hindi pa rin mawala-wala sa aking puso ang sakit. Minsan pala, mas masahol pa talaga ang tao kaysa sa aswang. Dahil dun ay lumipat ako sa ibang panig ng probinsya upang malayo sa kahit anong isipin at makalimutan ang mga masasalimuot na bagay na nangyari. Makalipas ang ilang taon, ay tila may bumato sa aking bahay sa may gitna ng bukid. Pagkatingin ko, ay hinanap ko kung sino nagbato nun. At dun ko pa lamang napansin na may kalakip na papel ang bato na yun na ipinangbato sa aking bahay. Pagkabasa ko, "Kamusta ka na, Berto? Minsan ay magkita naman tayo." Nakasaad sa sulat at sa gawing ibaba nakalagay ang pangalan na nagmumula kay Chito.